Bagamat isa ang San Juan sa mga pinakamaliit na lungsod sa Kamaynilaan, hindi nakaligtas sa atensyon ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang biglaang paglobo ng bilang ng mga botante sa naturang lungsod. Ayon kay Estrada, tumaas ang bilang ng mga botante sa San Juan ng 32% mula 2016, samantalang hindi man lang umabot sa 16% ang ibang lungsod. Sa isang plenary session kung saan tinalakay ang budget ng COMELEC, sinabi ng senador na tila may irregularidad dito. Dahil dito, bubuo na ang COMELEC ng task force para imbestigahan ang paglobo ng nagparehistrong botante sa San Juan City, gayon din sa Makati City. Ayon naman kay Senate President Francis Cheese Escudero, iniimbestigahan ng komisyon ng iba pang lugar na may ganitong pattern tulad na lang sa Cabanatuan, Cagayan de Oro at Tawi-Tawi. Kung sino man ang sabihin ni mayor namin doon, yun lang ang boboto nila. Wala nang pagkakataon dahil meron sila 30,000 flying voters. O ito pa. Mr. President, I have here talaga eh. Anyway, Mr. President, I have here a copy of the COC of one candidate for councilor in San Juan. Unit A and Domingo. Unit A and Domingo. Napakahaba po ng kalye na and Domingo. Walang building, walang Walang number. building, walang numero. Walang building, walang Ay, numero. masaya siya. Ano magagawin natin dito? O, nakatira rin po ako tiga sa San Juan. ito. Kahaba-haba ng kalsadang yan. Hindi taga San Juan ito. Basketball player. Well, I do not have anything against basketball players as long as they are legitimate residents of San Juan. Pinununan ng basketball player yung sangguniang panlunsod sa San Juan.